Welcome po sa panibago nating tutorial para sa programming ng Siemens Logo gamit ang Siemens Soft Comfort software. Ang Siemens Logo ay may 14 na klase ng timer, pero sa tutorial na ito ay ang on delay, off delay at ang asynchronous pulse generator ang pag-aaralan natin. So ang una po nating i-discuss ay ang on delay timer. So ito po ang symbol ng on delay timer. So ang trigger, ito po ang pin kung saan dito natin i-connect ang ating mga inputs. Example, limit switch, proximity sensors, push buttons, at ito naman ang pin para sa connection ng ating output. So once na naging high ang ating input, okay, so mag-umpisa ngayon na tatakbo yung ating timer. Okay, so once na na-reach niya itong kanyang preset na time, habang ang ating input ay naka-high, magsi-switch on na ngayon ang ating output. Lagyan natin ng input dito, tapos ating output. Okay, then set natin ang ating time setting, halimbawa 5 seconds. So dito pwede nating i-select kung seconds, minutes, or hours ang ating time setting. Okay, so simulate natin. So once na ini-switch on natin ito, so mag-high ngayon ang ating input signal. Kapag na-reach niya yung setting natin, magkakaroon tayo ng output. So once na ni-remove natin ang ating input dito, naging low ang ating input. So ito ngayon ay bumaba. So mag-off ngayon ang ating output. Okay, so itong output natin dito mag-off din sabay ng ating pag-off ng ating input. So what if habang nagta-time tayo, habang hindi pa nare-reach ay in-off natin ito, magre-reset ang ating timer. So babalik sa 0 yung kanyang timing dito. Pag in-on natin, mag-umpisa tayo sa 0 uli. So yan lang po ang operation ng on delay timer. Then kung titingnan natin dito sa kanyang parameters, meron ditong checkbox para sa retentivity at protection active. Ang ibig sabihin nitong retentivity, kapag chinek natin ito, halimbawa gawin natin 10 seconds. Pag chinek natin itong retentivity, kapag in-on natin, at halimbawa ay nagkaroon tayo ng power interruption, na off ang ating power supply. Kapag bumalik ang power supply natin, ang timing niya ay magpapatuloy kung saan siya huminto. Okay? Ulitin natin. Off natin ang power supply. Nag-stop tayo sa 3 seconds. Then pag bumalik ang ating power supply, importante ay naka-on pa rin ang ating input. Dapat papatuloy niya yung kanyang timing hanggang marating niya yung kanyang preset na time. Okay, so yan ang purpose ng retentivity. Ito namang protection active naman, kapag chinek natin ito, ang ating preset na time o yung ating parameters dito ay hindi natin pwedeng baguhin doon mismo sa pinaka-hardware natin kapag mayroong display ang Siemens logo. Okay, so protection ito para hindi mabago ang parameters. Okay, ngayon naman ay didiscuss natin ang off delay timer. So ito po ang off delay timer. Okay, so input natin, dito natin i-connect sa trigger. Then
ito pa rin ang ating output. So sa off delay timer, meron tayong additional na pin para sa reset naman. Okay, so maglagay tayo ng additional na input. Okay. So makikita natin dito sa symbol ng off delay timer, once na nag-high ang ating input, magkakaroon tayo kaagad ng output dito. So mag-high din ang ating output. Then kapag nag-low ang ating input, so nag-off ang ating input switch dito, mag-umpisa ngayon na mag-timing ang ating off delay timer. Okay, so sa part na ito, dito siya ngayon mag-umpisang mag-timing. Okay? Then ang ating output ganun pa rin. Patuloy pa rin siya na naka-on hanggang sa abutin niya yung time setting. So kapag inabot niya yung time setting, mag-off ngayon ng ating output. Ito yung kanyang pinaka time delay, itong portion na ito. Okay, so set natin ang ating off delay timer. Halimbawa 5 seconds. Okay, then simulate. Pag i-on natin ito, antimano, meron kagad tayong output. So naka-high kagad ang ating output. Pero kung mapapansin ninyo, hindi nag-start ang ating timer. So mag-start lamang ito kapag in-off natin itong ating input. Pag in-off natin ito, pag ito'y naging low dito, saka pa lang siya mag-umpisa mag-timing. Okay, so off natin. Yan, so hanggang abutin niya yung kanyang setting, saka mag-off itong ating output ngayon. So ang purpose naman itong reset naman, ito ay para i-reset ang timer kapag gusto natin na i-off ang ating output kahit na hindi pa inabot yung preset na time natin. Okay, so testing natin. Okay, so i-reset natin. Okay, so yan. Bumalik siya sa 0 kahit na hindi pa naubos yung kanyang time setting. So yun pa rin ang retentivity nito kapag ating chinek. Kapag nagkaroon ng power failure, ang kanyang time setting ay magre-resume kung saan huminto nung nagkaroon ng power failure. Ito namang protection active, ito ay para protection doon sa ating hardware para hindi mabago ang parameter setting doon sa ating display mismo sa Siemens logo na logic module. Okay. So, ang susunod na i-discuss natin ay ang asynchronous pulse generator. Okay. So, ito po ang symbol ng asynchronous pulse generator. Okay, so meron tayong input na pin. Ito ay enable pin at invert na pin. So, meron tayong dalawang input. So, ang purpose ng enable na pin ay para i-activate ang ating asynchronous pulse generator. Then, itong invert na pin naman, ito ay para i-invert ang output ng asynchronous pulse generator. Kung titingnan natin ang kanyang parameters, meron tayong dalawang setting para sa kanyang timing. So, itong pulse width, ito yung time kung gaano katagal siya na naka-on. So, sabihin natin 2 seconds. Then, itong interpulse width, ito yung time kung kailan siya naka-off. Sabihin natin 3 seconds. Okay. Then, kung titingnan natin ang kanyang timing diagram. Okay, so halimbawa ito yung ating enable na input. Okay, so naka-high. Then, ito yung ating invert na input. Okay. So, ang ating output,
once na naka-high ang ating enable at naka-off ang ating invert na input, ito ay kaagad na mag-high ang ating output. Then, mag-on ito, depende kung gaano katagal yung ating pulse width na setting. Then, mag-off ito, at mananatili itong naka-off, depende kung gaano katagal yung ating interpulse width. Okay, so, ito ay mag-on, then mag-off. Okay, so, papalit-palit lang ito. Okay. Then, pagdating sa timing na ito, kung mapapansin natin, once na inactivate natin itong invert na input, so ang output natin ngayon dito ay mag-invert. Antimano na maglo-low. Okay? Then, itong timing niya, mula dito hanggang sa kung gaano katagal yung ating setting sa ating pulse width. So, kung halimbawa 2 seconds, ang timing na ito, mag-off siya hanggang dito. Then, angat uli at patuloy na mag-on and off. Depende doon sa timing na sinet natin. Kapag ito ay in-off natin uli, ang invert na input, so ito ay mag-reverse uli, mag-invert uli yung kanyang output. Okay? Hanggang sa kapag in-off natin itong ating enable, saka pahinto ang ating output. So, mag-off ang ating output ngayon. Okay, so titesting natin yung ating asynchronous pulse generator. Okay, so dapat naka-on ng 2 seconds, off ng 3 seconds. Okay, so once na inactivate natin ito, mag-inverse kaagad yung ating output. Okay, so what if in-off natin ito, then inuna natin itong naka-on na kaagad itong ating invert na input. So, kapag in-on natin, ito ay hindi muna mag-on kaagad. Hintayin niya muna na mag-elapse yung ating pulse width na setting bago siya mag-high. Okay, so tingnan natin. Okay, so yan po. So, ito ang purpose nitong invert ay para i-invert lang yung ating output. Okay, so ganoon pa rin, meron din tayong setting dito ng retentivity at protection active katulad nung setting natin sa on delay at off delay na timer. Okay, so sa ngayon ay gagawa tayo ng ating application. So ang ating application na gagawa ay isang conveyor system kung saan gagamitin natin ang on delay timer, off delay timer at itong asynchronous pulse generator. So, ang application na gagawin natin ay isang conveyor system. So, meron tayong tower light, then meron tayong conveyor, at meron tayong loader or feeder. Then sa inputs natin, meron tayong stop push button, start push button, at emergency switch. So, mangangailangan tayo dito ng tatlong input. So, since gagamit tayo ng factory I/O para sa ating simulation, itong network input ang ating gagamitin. So, ito ang ating stop push button, ito yung start push button, at ito naman ang ating emergency switch. Then, gagamit tayo ng latching relay para turn on sa ating system. So, ang una nating pagaganahin ay ang ating yellow flasher light. So, itong ating start push button,
kukonek natin sa set na pin. Sa reset naman, either ang stop push button or ang emergency stop push button ang magti-trigger para huminto ang ating system. So, ang connection nito ay nakaparallel. So, kailangan natin na gumamit ng OR na function. Okay. Yan. Then, dahil ito ay normally closed na push button, pati ang ating emergency switch, kailangan nating i-invert ang kanyang input dito sa OR na function block natin. Okay, then maglalagay tayo ngayon ng asynchronous pulse generator dito sa output ng ating latching relay. Okay. Tapos, lalagay natin ng ating output. So, output para sa ating yellow na flasher light. So, sa ating actual na Siemens logo, ang ating yellow na flasher light ay naka-connect sa Q2. So, gagawin natin itong Q2. Okay. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng on-delay timer. Ito naman ay para paganahin ng ating conveyor. So, on-delay timer. Then, i-connect natin ito, yung kanyang trigger, mula dito sa output ng ating latching relay. So, once na set yung ating latching relay, magti-trigger ang ating asynchronous pulse generator. At the same time, mag-start ng timing ang ating on-delay timer. Okay, then, ito ay pupunta sa ating conveyor. Output conveyor natin. So, since meron tayong kondisyon na once na umandar ang ating conveyor, dapat ay magto-turn off ngayon ang ating flasher. So, ang gagawin natin dito, maglalagay tayo ng interlocking mula sa ating on-delay timer para kapag na-trigger ang output ng on-delay timer, magto-turn off itong ating flasher ngayon. So, maglalagay tayo dito ng AND na function block. So, padadaanin natin dito yung ating output ng asynchronous generator. Then, naka-AND sa ating on-delay timer. So, ang ating on-delay timer, dapat ay normally close ang kanyang output na naka-series dito sa output ng asynchronous pulse generator. So, i-invert natin ito. Okay. Ngayon naman ay mag-a-add tayo ng off-delay timer. So, ang purpose ng off-delay timer ay para magkaroon ng off-delay bago mag-switch off ang ating conveyor once na prenis natin ang stop push button. Okay, so insert natin siya dito. Okay. Then, kapag magkaroon tayo ng emergency, pag prenis natin ng emergency, dapat antimano mamamatay ang ating conveyor, magto-turn off. So, kailangan natin i-reset ang ating off-delay timer. So, kailangan natin maglagay ng connection mula sa reset papunta sa emergency stop. Okay, so halos buo na ang ating circuit para sa conveyor system natin. Magdadagdag lang tayo ng mga output para sa ating mga indicator at saka sa ating loader. So, Q3, ito ay para sa ating green na indicator light. Okay, so nakaparallel lang ito sa ating conveyor. Then, another output para sa red indicator light. So, ito ay kailangan nating i-invert. So, kabaligtaran ang kanyang output nito sa ating green. So, kapag naka-off ang green or ating conveyor, naka-on naman ang ating red na indicator light. So, lalagyan natin ito ng NOT na function block. So, naka-inverse ang kanyang output. Then, pinakahuli, maglalagay tayo ng
isa pang output para sa ating loader. So ito yung maglo-load ng materials sa ating conveyor. So kailangan natin maglagay dito ng isang AND na function. Then kukuha tayo ng output mula sa ating off delay timer. Okay. At output din mula sa ating latching relay. Okay. So ang function nito, once na ito ay na-set ang ating latching relay at meron tayong output dito sa off delay timer natin, under itong ating loader. But once na press natin ang stop push button, so magre-reset ang ating latching relay. So ito ngayon ay mag-stop din ang ating loader. So hindi na siya magsusupply ng materyales sa ating conveyor. So ito ay para walang matirang materyales sa ating conveyor once na hininto natin yung ating conveyor system. Then ito palang ating connection galing sa emergency stop push button natin. Kailangan i-invert natin ito dahil ito ay normally closed. Okay, then palitan natin ngayon itong mga address ng ating network input. Para sa start push button, as is ang B0.0, then stop push button, gawin nating B0.1, then emergency stop B0.2. So itong mga address na ito ay kailangan mag-match doon sa address natin sa factory I/O, kung saan doon tayo magsisimulate. Then ang ating timer, lagyan natin ng mga value. So half seconds na mag-on, then half seconds na mag-off ang ating asynchronous pulse generator. Okay, so on delay timer 5 seconds. So on delay niya bago mag-start ang conveyor. Then 10 seconds naman bago mag-stop ang conveyor natin. Okay, then lagyan natin ng label ang ating mga input at output. Okay, network input 1, ito yung ating start push button. Network input 2, stop push button. Network input 3, emergency stop. Then Q1, conveyor. Q2, ito yung ating yellow flasher. Then Q3, ito ang ating green light. Q4, ang red light. Then Q5, ito yung ating loader or feeder. Okay, so yan, buo na ang ating circuit diagram. So i-load natin ito ngayon sa ating Siemens logo. Okay. Okay, so titingnan natin yung ating factory I/O. Okay, so sa V0.0, nandito ang ating start push button, V0.1 stop, V0.2 emergency stop, Q1 conveyor, Q2 ang ating yellow flasher, Q3 green light, Q4 red light, Q5 ang loader. Play natin. Press natin ang start push button. Okay, so nag-timing ating asynchronous pulse generator ng 5 seconds. So nag-load ang ating loader, umandar ang conveyor. Okay. So press natin ang stop push button. Okay, so huminto ang ating loader pero nanatiling umandar ang ating conveyor for
10 seconds na of delay. Okay, so nag-off ang conveyor. Then press natin uli. Subukan nating pandarin uli. Okay, 5 seconds of delay, on delay. Then subukan nating i-press ang emergency stop. Okay, so huminto siya kahit na merong laman ang ating conveyor. Then reset natin ang emergency stop. Okay, then start natin uli. Okay, so yan po ang ating application para sa on delay, off delay at asynchronous pulse generator na timer. So abangan nyo po ang susunod natin na tutorial para sa ibang type ng timer sa ating susunod na tutorial. Maraming salamat po.